Ang karanasang matutunghayan nyo ngayon ay aking naranasan taong 1989 sa isang baryo na matatagpuan sa Negros Oriental. Itago niyo ako sa pangalang Romano. Sa mga panahon na ito ay nagbibinata pa lamang ako. Maaga akong naulila kaya naman kinupkup ako ng aking tiyuhin na tawagin na lang natin sa pangalang Tatay Kaloy. Sa mga panahon din na ito ay ipinagbubuntis pa lamang ang kanyang panganay. Ako ang pinakamatanda sa aming magpipinsan. Si Tatay din ang panganay sa kanilang magkakapatid. Maaga itong pumanaw at makalipas ang isang taon ay sinundan naman ito ng aking nanay. Kaya naman si Tito Kaloy ang nag-alaga at nag-aruga sa akin magmula nung mawala ang mga ito. Isang hapon pagkarating ni Tio galing trabaho, ay nagtataka ako kung bakit ito nakangiti. Mukhang maganda yata ang araw natin ngayon, Tay. Marami bang mga nahuli niyong isda? Oo, pero maliban dyan, meron akong magandang balita sa iyo. Oh, ano naman po yun, Tay? Magkakaroon na ako ng anak. 45 anyos na ako ngayon. Pero sa awa ng Diyos, binigyan niya ako ng sarili kong anak. Naku, matagal niyo rin siyang hinintay ni nanay. Sa wakas, meron na akong aalagaan. Magkakaroon ka na ng kapatid. O sige na, ako na magluluto dito. Bilhan mo ako ng alak doon sa may tindahan. 2 bote. Konting selebrasyon lamang ito. Nang dahil masaya ako ngayon. Makikita ang kasiyahan sa mga mata ng aking tiyuhin, sapagkat ilang taon din nilang sinubukan na magkaroon ng anak ng kanyang asawa. Natawagin na lang natin sa pangalang Nanay Belen. Sa mga panahong ito ay nasa 35 pa lamang ang kanyang edad. Mas matanda si Tatay Kaloy sa kanya ng 10 taon. Pero gaya nga ng sabi ng iba ay wala sa edad ang pagmamahalan, nang dahil bulag ito. Si Nanay Belen naman ay nananatili sa bahay ng kanyang mga magulang sa aming bayan, sapagkat meron silang malaking tindahan doon at siya mismo ang namamahala. Matanda na rin ang kanyang mga magulang. Nag-iisang anak lang din naman ito kaya naman sa kanya maiiwan ang kanilang mga negosyo. May mga pagkakataon din naman na nagpapalipas ito ng gabi sa aming bahay. Pero kadalasan si Tatay Kaloy mismo ang dumadayo sa kanila. Kaya naman madalas din akong nag-iisa sa amin. Pero nakasanayan ko na rin naman ang ganitong sitwasyon. Makalipas ang 7 buwan isang gabi, ay napagpasya ni Nanay Belen na matulog sa amin. Kapag ganito ay sa labas ako natutulog, nang dahil iisa lang ang kwarto ng aming bahay. Nagkakabit na lamang ako ng kulambo nang sa ganun ay hindi ako lamukin. At bandang 8:00 pagkatapos naming magapunan, ikaw nang bahala dito, Iyo. Papasok na kami. Sige, Tay. Ako na pong bahala dito. Tumango naman ang dalawa at agad na pumasok sa kanilang silid. Bandang 9:00 ay nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Subalit bandang 11:00 ay nagising ako nang dahil sa napapanaginipan ko ang aking ama. Natatandaan ko ang kanyang sinabi kaya naman napapaisip ako kung ano ang kanyang ibig sabihin. Para bang binibigyan niya ako ng babala at binabanggit niya si Tatay Kaloy. Ano kayang ibig sabihin ng panaginip ko? Parang may babala si Tatay.
Ano kayang gusto niyang iparating? Makalipas ang ilang sandali ay isang tunog naman ang aking narinig. Parang gawa ng isang bibi, kaya naman labis ang aking pagtataka sapagkat hindi kami nag-aalaga ng mga ito. Wala ring nag-aalaga nito sa aming baryo. Malapit kami sa karagatan, kaya naman ang hanap buhay ng mga tao ay pangingisda. Nang dahil naman sa tunog na ito ay bumangon ako at lumabas ng kulambo nang dahil nanggagaling ang tunog malapit sa kusina, na kung saan din matatagpuan ang kwarto ni Tatay Kaloy at Nanay Belen. Dahan-dahan akong naglakad patungo doon at nang marating ko ang pintuan, ay tumingin ako sa bahagi na kung saan ko nadidinig ang bibi. Pero laking gulat ko nang makakita ng tao. Hindi lang ako sigurado kung babae o lalaki ito nang dahil sa madilim sa mga sandaling ito. Pero tumatagos naman ang liwanag ng buwan sa loob ng kusina, nang dahil yung mga bintana ay walang kortina. Meron naman itong harang na gawa sa kawayan na merong mga siwang na hugis parisukat. Sino ka? Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa loob ng bahay? Nakita kong nanlalaki ang kanyang mga mata at para bang meron siyang binubulong sa akin, pero hindi naman ito nagsasalita. Walang kaabog-abog ay nawalan ako ng malay at ang huling narinig ko, "Romano, anong nangyayari dyan? Romano!" At hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako bandang 2:00 ng madaling araw na nasa harap ko na si Nanay Belen, Tatay Kaloy at ang isa naming kapitbahay na tawagin nating Mang Arman. "Mabuti at gising ka na. Anong nangyari sa iyo?" Inalala ko pa ng ilang segundo ang mga nangyari, sapagkat parang nakalimutan ko ang mga ito. At nung bumalik ito sa aking isipan ay dito na ako napabalikwas at nagkwento kung ano ang mga nangyari. Hindi naman makapaniwala sina Tatay Kaloy nang dahil nung lumabas daw ang mga ito ay wala naman silang nakita sa kusina. Ako lang ang kanilang nakita na nakahandusay sa pintuan ng walang malay. Kaya naman binuhat daw ako ni Tatay Kaloy at dinala sa loob ng kwarto. Sa mga sandaling nagising daw si Nanay Belen ay nakaramdam naman daw ito ng matinding pananakit sa kanyang tiyan at mga balakang. Naanimoy mga anak na ito nang wala sa oras. "Sa tingin ko aswang iyong nakita. Pamilyar ba sa iyo?" "Hindi po, Mang Arman. Hindi ko po siya kilala. Bago ko lang siya nakita. Kahit papaano ay medyo maliwanag ang kusina nang dahil sa sinag ng buwan." "Mabuti siguro na meron kayong mga pangontra dito. Huwag kayong magpakampante." "Mas mabuti siguro na doon na muna kami manatili sa bayan, sa bahay ng aking mga biyanan. Nang sa ganun ay sigurado, halos magkakadikit ang mga bahay doon. Makakahingi agad kami ng tulong." "Mas mabuti nga yan, pare. Huwag na muna kayong magpalipas ng gabi dito hanggang sa mga naksibilen." "Magmula bukas, Romano, doon na muna tayo manatili sa bayan." Tumango naman ako kay Tatay Kaloy at bumalik sa pagkakahiga. Makalipas ang ilang sandali ay isang tunog ulit ang aking narinig. Parang naging matalas ang aking pandinig, kaya naman sinabi ko ito sa kanila. "Nadidinig niyo ba yan?" "Ang alin?" "Yang tunog na yan. Tunog ng bibe. Yan ang narinig ko bago ko siya nakita. Kinikilabutan na ako, tay." "Arman, kunin mo yung 2 itak sa kusina. Lalabas tayo."
Tumungo si Mang Arman at lumapit naman sa akin si Nanay Belen at humawak na mahigpit sa aking mga braso sapagkat kinikilabutan na rin ito sa mga nangyayari. Hindi pa man nakakalabas sina Tatay Kaloy ay bigla namang sumakit ang kanyang tiyan. Kaya naman isa lang ang ibig sabihin nito. Inaaswang siya. Pagkalabas nila Tatay Kaloy ay agad silang tumungo sa bahagi na kung saan namin nadidinig ang tunog ng bibe. Nagparinig ang mga ito na tila ba hinahamon ng aswang na nagpaparamdam sa amin. Nagbibigay din ng babala na kung mahuli o malalaman nila kung sino ang nambubulabo, ay hindi sila magdadalawang isip na hanapin at lusubin ang kanyang bahay. Kahit pa natirik ang araw. Nung malapit na sina Tatay sa bahagi na kung saan tumutunog ang bibe, ay agad naman itong tumahimik at wala silang makita sa bahagi na yon. Kaya naman nagtataka ang mga ito. Nanatili kaming gising hanggang sa sumikat ang araw. Pero magmula nung nanatili kami sa bahay ng mga magulang ni Nanay Belen, ay hindi na ulit kami binulabog. Nanganak lang ito pero naging tahimik na rin ang lahat. Halos araw-araw ako lang ang tao sa bahay pero hindi na rin naman ako binulabog. Dito ko na rin tatapusin ang kwento sapagkat hindi na rin ito nasundan. Hanggang sa muli.